na nagawa ko sa aking sarili na yun pala ay kamalian. Kaya mapalad kayo. Ako, magang namatay ang aking ina. Mas kailangan nyo ang yung magulang kung kayo may pamilya na. Kaya mahalin nyo, alagaan nyo ang mga magulang. Sila man minsan nakakakita natin ang hindi maganda. Karamihan ngayon mga broken family, di ba? At siyempre kailangan ng mga magulang yung magmamahal din siguro o kaya kasama nila sa naiintindihan nyo rin. Pero wag yung itanim na si mama ko ganyan. Inuna pa niya yung ganyan kaysa sa amin. Mali yun. Unawain ninyo ang magulang nyo. Naintindihin kung ano man ang nakakasaya sa kanya. Pwede rin yung payuhan ng magulang lang nagkakamali siya. Pero sa magandang kaparanan, huwag sigaw, huwag murahin. Huwag ano nyo mo, ay, yung mama ko niyan, ganyan. Inuna pa niya yung ganyan niya, din sa amin. Huwag ganun mga anak ko. Na minsan nagkakaroon ng ganun sa yung hindi natin kasi din may bigay yung kasiyahan ng isang magulang. Kung nagkakamali kami ng mga magulang nyo, kung nakikita nyo kami ng maganda, kausapin nyo kami ng maayos. Yung gano'n na pag-usap, hindi yung isigaw natin at marinig pa ng mga kapitbahay na minumura nyo ang magulang nyo at sinasabi nyo, ganyan ka, ganito, ganyan. Yun, hindi nyo alam na patago na umiyak ng magulang nyo. Na hindi man namin mapakita sa inyo ang pag-iyak na yun, ngunit sa amin ay umiyak kami na yung napakasaktan na murahin ka ng isang anak na mararamdaman mo na kung nagkakamali man kami, yakapin niyo kami, tanawin ko anong problema, masaya kami o hindi. Yung mga bagay na yung mga kapatid na minsan tayong mga bataan ay akala yung masaya na ako sa ganito, masaya na ako kay boyfriend, sa kanya na yung kasiyahan, kaligayahan. Hindi mo na pinapakinggan ang iyong magulang. At kung ikaw ay napuntis ka, doon na yung sino ang una mong lalapitan ay iyong magulang pa rin. Kaya mga kapatid, mga anak ko, na huwag niyo pong balawalain ang magulang niyo. Habang kami nabubuhay pa, ipakita niyo yung pagmamahal niyo sa amin. Kasi kung wala na kami, anumang iyak ninyo, anumang sigaw ninyo, hindi na namin yung maririnig. Kailangan namin ngayon ang pagmamahal niyo at pagkalingan niyo sa amin. Lahat naman tayo anak, magulang, nagkakamali din. Walang perfect sa mundo. Kaya payo ko lang sa inyo mga kabataan, mahalin niyo ang iyong magulang. Kung sila man ay may pagkakamali, yakapin, kausapin, at yung maayos. Hindi yung kasi kasi ngayon sa mga kabataan na hindi na nila pinapansin ang kanilang magulang. Parang kami na yung yumuyo ko sa mga anak ngayon. Parang kami na yung sumusuko sa inyo dahil sa pagmamahal namin sa inyo. Kaya yun lang mga kabataan, maawa kayo sa inyong mga magulang. Ano man ang kasalanan nito, ano man ang nagawa niya ang mga hindi maganda sa inyong paningin. Panalangin na lang natin na balang araw, magbabago ang magulang mo ng buhay. Saan ba mag-uumpisa ang pamamahala ng pamilya? Sa loob din ng tahanan. Minsan, kinichismis pa natin magulang natin, ay, ang mama ko yan, ganyan yung mama ko, ganyan yung mama ko, ganyan. Sino ang tayo din, pamilya ang nasisira. Kaya, huwag natin i-dismiss, kundi pag-usapan ng maayos ang problema sa tahanan. Yun lang, mga kapatid na. Rin ang Panginoon. Maraming salamat, Sister, sa iyong magandang sharing. Para sa mga kabataan, sana ay pag-iwo sa inyong isipan at puso. Napakagandang mensahe para sa ating lahat. Ako naman naiyak kasi wala na akong mama. Oo nga, kundi wala nang mama. Kahit nga nanay na tayo, nanap pa rin natin. Yes. Sino ba ang may nais mag-share ng mensahe para sa ating mga kabataan? Brother Ray. Para sa ating family time. Brother Ray, parang marami. Kunti lang naman. Konti Oo, konti. Konti Baka sa hapon na tayo matapos. Ano pa lang to? Konti lang to. Konti lang. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maraming salamat. Tapos na?
Konti lang. Cocktail lang eh. Ano lang? Okay. Magandang umaga ulit sa inyo lahat. Sa ating mga Umaga. kabataan. Alam niyo mga kaibigan at kapatid, lalo na sa mga kabataan, pakinggan niyo po ito. Ang ilong ko ang umiiyak. Basta muna kaming pinanganak sa inyo, Oo. na Nanay Esther. Una tayong pinanganak sa mundo ito, kasama ko si Hector, ang aming pinsan. Iba kami, tandaan nyo, iba ang pamamalakad ng mga magulang ng unang panahon. Sa aming disiplinary kami. Pag tinawag kami, Ray! Opo, nandyan ako. Ngayon, iba na. Ray! Wait ako! Yung wait na yun, talaga mag-aangay ka. Oo. Sa amin, hindi pwede yun. Pag tinawag ka, Ray! Diyan ka. Opo, nandyan ako. Unless na may ginagawa kami, hindi pwedeng iwanan. Ay, andyan na po kami, hindi ko na agad na iwanan pa kasi delikado. Wala ganun ba? Pangalawa, pag kami kinausap, merong po, merong opo. Pag tinawag kami, Ray! Andyan na po. Ngayon, iba ulit. Ray! Ano yun? Huwag kang magtatanong sa nanay namin na gano'n sasampalin ka. Pag tinawag ka, Ray, lalapit ka, doon ka magtatanong, ano po yun, Nay? Meron po, merong paggalang. Ngayon wala na. Kita mo yung picture doon? Wala na ngayong paggalang sa Inano ko na lang, magulang. dinudura. Pati yung mga magulang ngayon, wala rin galang sa anak. Pakinggan niyo sa Efeso sa 1 hanggang 3, pakibasa. Sino gusto bumasa? Mr. Alvin, yung nalagay. Sister Alvin. Basahin ninyo Dito ka, Will. ang aklat ng Efeso, Kapitulo 6, na ang versikulo Mamay, nagtatayo na ay tayo. 1 hanggang 3. Pakibasa. Ito'y paalaala sa mga anak. Ano? Sa anak muna tayo tumulong. Kasi iba na ang modern ngayon eh. Iba na ang moderno ngayon. Iba na ang takbo ngayon ng mga kabataan ngayon. Tandaan niyo. Pero ang utos ng Diyos hindi nagbabago. Basa sa is. Ano? Mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Verse 3, upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Kita ho ninyo. Ano sabi? Igalang ninyo ang inyong ama at ang inyong ina. Alam mo yung salitang paggalang? Ngayon, wala nang galang. Maski mga kabataan naglalaro dyan sa way mo. Aangilan naman ng mga bata. Bakit? Kasi may problema rin ang mga magulang. Ang mga magulang kasi hindi nagtuturo ng tinatawag na maka-Diyos sa loob ng tahanan. Wala eh. Sa loob ng tahanan, anong inaano ng mga magulang? Isa mga magulang pa nakuuna sa mga cellphone, laro-laro ng mga cellphone, kung ano pinagagawa ng mga magulang minsan sa loob ng tahanan, napapababayaan nila yung tungkulin nila sa kanilang mga anak. Hindi lang anak ang may tungkulin sa magulang eh. Tayo rin mga magulang may tungkulin tayo sa mga anak. 22:6 ng Kawikaan, pakibasa, Sister Albi. Pakibasa. Ano tungkulin ng magulang sa mga anak? 22:6 ng Kawikaan. Ay, nako. Ito po, Pakibasa. sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Kita nyo? Kailan tuturuan ng mga magulang ang anak? Kailan mag-umpisa? Habang bata. Turuan mo ang bata. Kayo ba, bata pa ba? Hindi na kayo bata eh.
teenager na kayo. Yung mga bata, yung nakikita natin maliliit na bata, yung mga nagtatakbuhan pa, bisa nag-aaway pa yan. Doon, sanggol pa lang, bata pa lang, ay tinuturuan na ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ano ituturo? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, yung dapat. Eh mga magulang, pagka nagalit sa mga anak, leche kayo, anak kayo ng demonyo. O, bumura yung mga PI kayo, mga walang iya kayo. Kaya na-absorb ng mga bata yung pananalita ng mga magulang at yun din ang nagiging attitude ng mga anak sa kapwa nila. Paglaki nila, nagkapamilya sila, yun din ang buong libyo nila, mga walang iya kayo, mga PI kayo. Puro gano'n, di ba? Hindi. Sabi ng Panginoon, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pakinggan ninyo, babalikan ko uli ang isang aral tungkol sa mga magulang. Pakipuntahan mo sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 4. Pakinggan nyo ito. Ako, pag ako nagagalit sa mga anak ko, bunganga lang ako eh. Hindi na ako namamalo kasi malalaki na sila eh. Puro bunganga ako. Bunganga, baka sakaling tablan yung mga anak ko. Ganun lang ang bunganga ko, pero yung mamamalo, kasi masama akong mamalo. Kahit babae, anak ko, talagang sasaktan talaga yan. Lalo na pagkasubtula na, ay talaga. Pero iniiwasan ko na yun. Pakinggan ninyo sa Efeso Kapitulo 6 na ang versikulo ay 4 tungkulin ng magulang sa anak. Pakibasa. Ito po, at mga ama, O, teka muna. Tungkol kanino? Ito, ama, kayo, magiging ama rin kayo. Tandaan nyo ha. At kayong mga ama, ano sabi? Huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Teka. Ano? Huwag niyong ibunsod. Ano ibig sabihin ng ibunsod? Huwag niyong ibuhos ang inyong ano? Galit sa inyong mga anak. Huwag mong pagtatamnan ng sama. Huwag mong gagawa. Tuloy pa kita doon. Pakibuo. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Kita niyo? Ang Christian home, Kristiyano tayo, tuturuan mo ang mga anak mo na lumakad saan? Sa kalalakan. Turuan mo ang iyong anak na sila'y sasaway. Sasawayin mo sila. Ano gagamitin mo saway? Salita ng Diyos. At pagkatapos, aral ng Panginoon. Ayan ang anak ko eh. Isa, dalawa. Pinagagalitan ko yan eh. Sinisigawan ko yan. Pero hindi sila nagtatanim ng galit sa akin pag ako nagalit. Bakit? Alam nila, mali sila eh. Tungkulin na magulang, mabunga minsan. Pero pag pinagalitan ko yan, hindi magtatampo sa akin. Kaya si Ron, pangalan. Daras ko pagalitan. Kaya si Ronald, lalo na to. Tigas ang tulo nito eh. Pag pinagagalitan ko, may pasagot-sagot pa to eh. Pero hindi ko pinapalo. Tinuturuan ko sila na matakot sa Diyos. Hindi sila nagtatanim ng gamit sa akin. Bebe ako, magkakaibigan na kami magbibiruan na kami. Di ba? Pero pagkalita ko, kaya ako kumikito. Minsan. Kung ano gusto ng mga anak ko, sa kabila ng pagsaway ko, ayaw na sumunod, ay bahala na kayo. Sabi ko, kung ayaw nyo pasakot sa akin, umalis kayo rito. Pag solo kayo sa buhay nyo, ewan ko lang kung ano mangyayari sa inyo, maliligaw kayo. Kita nyo? Right. So yan ang tungkulin, no? Ngayon, tignan naman natin. Ay buksan ninyo ang Kapitulo 3 ng Kawikaan. Lastly, bago ko matapos. Bigayan tayo ha. Ang magulang, nangangaral ng salita ng Diyos, saway ng Panginoon sa mga anak. Tandaan nyo, kayo, magiging magulang kayo. Paglaki nyo, magiging mga magulang kayo. Ang ituturo nyo sa anak nyo,
Yung pagkatakot sa Diyos, pagkilala sa Diyos, aral ng Diyos, utos ng Diyos, yun ang ituturo mo sa anak mo. Hindi yung aral ng sanlibutan. Pakibasa, tungkulin uli ng anak habang sila'y pinangangaralan ng anak, ng ama. Kawikaan 3:1. Ito po, anak ko, ang aral ko'y huwag mong kalimutan. Oh, sino nagsasalita dyan? Ang ama. Yung ama, anak ko. Ano bilin sa anak? Huwag mong kalimutan ang alin. Kundi ang aking mga utos. Utos. Huwag mong kalimutan ang aking mga turo, ang aking mga utos. Sa iyong puso ay ingatan. Sa iyong puso, iingatan mo. Bakit? Kung ano tinuro ng magulang mo tungkol sa Diyos, may pagkatakot sa Diyos, may kabanalan, may pagkadisente ng pamumuhay, pagka nagkapamilya kayo, yun din ang ituturo nyo sa mga anak nyo. Kaya yung mga anak nyo, pag tinuruan nyo ng pagkatakot sa Diyos, paglabas ng bahay yan, di ka matatakot. Bakit may takot sa Diyos yung anak? Di ba? Maylin? Tapos si Ivan, nag-aral ito sa Palawan. Kaya pag lumalabas ng bahay yan, pupunta doon sa kabila, hindi sabihin natatakot si Maylin na may gagawin kalokohan to, hindi ito babarkada sa drug addict, hindi ito babarkada sa masasama, hindi pupunta ko saan. Bakit? May takot siya sa Diyos. Kasi iba yung may takot tayo sa Diyos. Yung walang takot sa Diyos, kahit ako maraan ng buhay ko, gagawin ko. Mali yun. Pero pag may takot tayo sa Diyos, may direksyon yung buhay natin. Nakuha niyo? Mga kabataan, babae, naglalaki na sa mga babae. Iba na mga babae ngayon, buksan yung cellphone at puro nakalabas sa mga puwet. Talaga naman yan, oo. Ay, nako. Ito ha. Pakinggan ninyo sa Deuteronomio 6. Kasi sabi, dagdagan ko daw. Yan, dinadagdagan ko na, sister. Mamina ha. Kunti pa lang yan, kunti pa lang. Oh. 6. 6:6. Hindi 666 ha. 6:6 na. Pakinggan nyo, Deuteronomy 6:6 hanggang 7. Pakinggan nyo. Ito po, Pakinggan nyo ha. Ito mga kabataan. Tayo rin mga magulang kasama rito ha. Ano sabi? 6:6. ang mga salitang ito Ang mga salitang ito ay ano? na aking iniutos sa inyo, sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Saan mo ilalagay? Sa puso. Hindi sa tiyan. Yan ibig sabihin nun natin is i-absorb natin. Ilalagay mo sa puso. Ibig sabihin ng puso, hindi yung tumitibok ha. Ginagamit yung word na puso, bilang talinghaga, ibig sabihin ng damdamin sa iyong pagkatao, as a whole, as a person, itatanim mo, kasama po utak ng isip, memory, itanim mo sa iyong puso. Na ano? Tuloy. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, Kita mo, yung utos na ilalagay mo sa iyong puso, pag nilagay mo sa puso mo, sa mo itatransfer sa iyong mga anak. Kita nyo? Itatransfer mo, magsisimula muna sa magulang, pagdating sa magulang, itatransfer ng magulang yung kanyang karakter, yung kanyang aral na natutunan sa kanyang anak. Ang sabi, tandaan nyo ang aking utos, ilagay nyo sa inyong puso at ituturo sa inyong mga anak. Tuloy. ito po, at iyong sasabihin sa kanila, At iyong sasabihin sa kanila, hindi na sa puso mo na yung utos ng Diyos, kaharap mo na yung mga anak mo. Pagkaharap mo na yung mga anak mo, sasabihin mo sa kanila na ano? kapag ikaw ay nakaupo Pag sa tayo iyong nakaupo, kaya kami pagka nakaupo, example lang ito, pag tayo nakaupo bilang magulang, ano ba, sa hapagkainan? kapag ikaw ay lumalakad sa Pag kayo lumalakad sa daan, bakit? Kasi pag lumalakad tayo sa daan, iba-iba mga nakikita natin, nakikita rin ang mga anak natin, sasabihin natin sa ating mga anak, bakit ano yun? Nung gagawin ko na, ayaw ng Diyos yun. O diba, Esther? Pag nakaupo kayo sa harapan ng anak nyo, ituturo nyo utos ng Diyos.
Pag kayo naglalakad sa daan, papatubayan ninyo ang anak ninyo, ituturo ninyo ang utos ng Diyos habang naglalakad kayo ng anak ninyo sa daan. Tuloy. Kapag ikaw ay nahihiga, Pag kayo nahihiga, ituturo mo pa rin yung salita ng Diyos bago kayo mahiga. Ano tuturo mo? Anak, mag-ML ka muna bago matulog, ha? Di ba ituturo natin? hindi. Pag kayo matutulog, tandaan nyo, katabi nyo mga anak nyo, o kahit separate kayo ng higaan bago kayo matulog, lagi nyo palalahanan, mga anak, manalangin muna kayo bago kayo matulog. Yun ang maka-Diyos. See? Tinuturuan tayo maka-Diyos eh. Nasa loob tayo ng church para turuan tayo na tayo maging maka-Diyos. Dito sa loob ng church, tuturuan tayo ng mga aral ng Diyos para paglabas natin ng simbahan na ito, yung natutunan natin sa loob ng simbahan, yun ang dadalhin natin sa loob ng bahay natin. See? Yan ang purpose ng pagsimba natin. Hindi tayo nagsisimba rito dahil sa religion, no? Kasi sa Batista ako. Mali! Oo nga, sa Batista ka. Kaya ka na sa loob ng simbahan, hindi dahil lang sa Batista ka, kundi para matuto tayo ng aral sa loob. Dito kayo tuturuan. Paglabas nyo ng simbahan, yung natutunan ninyo, dadalhin ninyo sa loob ng bahay. At sa loob ng bahay, yung aral na natutunan na tinuro nyo sa inyong tahanan sa mga anak nyo, yun ang magiging ilaw. Yung mga nakatira sa labas na ayaw ng ganito, ang mundo nila madilim sa espiritual. Kaya kapag nakita kayo, sila Nanay Esther, sila Robin, sila Ivan, kakaiba ang buhay nila. O di ba? Kapag chichismisan tayo, ganda pala sa Adventist pala na natututuro. Ano sila, nakahimik, mga mababagay. Di ba? Lumalayo sa lahat ng kalikuan. So, naiiba tayo sa kanila. Kaya ang yung salitang pagpapakabanal, separation, sineseparate tayo. Alright, pakituloy ulit. O di, teka na. Pag kayo'y nauupo sa harapan ng anak nyo, ituturo nyo ang salita ng Diyos. Pag kayo naglalakad, ituturo nyo sa anak nyo ang salita ng Diyos. Pag kayo'y nahihiga, tuturuan mo rin ang anak mo sa salita ng Diyos. Manalangin muna kayo, anak. Paggising sa umaga, anak, mag-worship tayo, manalangin tayo. Hindi yung, anak, asan na yung cellphone mo? O, di ba? Alright, tuloy. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Tignan mo, ito. Kaya ako natutunan niya. May nagtanong sa akin, elder, dito sa Caloocan. Nung binasa ko yan, itatali mo ang aking kautusan sa iyong mga kamay. Alam mo, ito totoo ito ha, nag-iisa ako na. Itatali sa aking mga kamay. Tinignan ko yung kamay mo. Paano itatali?